Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa natawakkalu alayh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa hapon na ito ay ating tatalakayin ang patungkol sa pagiging matatag ng isang Muslim sa paggawa ng kabutihan. Ngayon ay lumipas na sa atin at dumaan na sa atin ang isang napakabiyayang buwan ng Ramadan, na kung saan ay marami sa atin, alhamdulillah, ang nagsumikap sa paggawa ng kabutihan, ang nagsumikap sa paggawa ng mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagtatapos sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan. Dahil ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay magtatapos lamang kapag dumating na sa atin ang kamatayan. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. At sambahin mo ang iyong Panginoon hanggang sa dumating na sa iyo ang kamatayan. Nangangahulugan lamang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi magtatapos sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan. Alhamdulillah na tayo na mga Muslimun, sa panahon na ito ay lagi natin itong naririnig sa ating mga mangangaral. Lagi natin naririnig yung mga paalala para sa atin. Paalala na kung saan ay ating mapag-isipan ng mabuti, ating mapaghandaan ng maigi ang pagdating ng araw na kung saan ay doon tayo sisingilin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay na kung bakit tayo ay nandito sa mundo, kung ano yung pinaka-goal, kung ano yung pinaka-dahilan na kung bakit tayo ay nandito sa mundo. Walang iba kundi ang sambahin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa paglipas ng buwan ng Ramadan, sa pagdaan ng buwan ng Ramadan, ay mayroong isang malaking katanungan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pagkatapos nating isinagawa ang isa sa mga pinakamalaking pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung natanggap ba, isang malaking katanungan, kung tanggap ba ang ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ang mga Muslimon sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan, sila ay nagsasaya, sila ay nagdiriwang. Ang katotohanan na kung bakit tayo nagdiriwang ay hindi dahil sa natapos na ang buwan ng Ramadan. Hindi dahil sa natapos na ang ating pag-aayuno, ang ating paghihirap. Ngunit tayo ay nagdiriwang dahil ating natapos, ating naisagawa ang isa sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ngunit ang tanong sa ating mga sarili ay kung tanggap ba ang ating mga pag-aayuno, ang ating mga pagsamba sa buwan ng Ramadan. Kaya ang mga salihun na silang mga nauna sa atin, ang mga salafus salih, pagtapos ng buwan ng Ramadan, pagdaan ng buwan ng Ramadan, sila ay nangangamba sa kanilang mga sarili. Sila ay laging nananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala nang merong pangamba, nang merong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Baka sakaling hindi tanggapin ang kanilang mga pagsamba, ang kanilang mga pag-aayuno sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Sila na yaong mga tao na kung saan nagsumikap sila sa paggawa ng kabutihan, kanilang isinagawa ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit ang kanilang mga puso
ay merong pangamba, ay merong takot. Nang ang aya na ito ay narinig ni Aisha radiyallahu anha wa an abiha, kanyang tinanong ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahumul ladhina yashrabuna al-khamra wa yasriqun?" Faqala sallallahu alaihi wasallam, "La ya bint as-Siddiq, la ya bint as-Siddiq, walakinnahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun, wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum, wa hum yakhafun alla yuqbala minhum, ulaika alladhina yusari'una fil khairat wa ulaika hum wa hum laha sabiqun." Ulaika alladhina yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Nang tinanong ni Aisha radhiyallahu anha ang patungkol sa aya na ito, nang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila," sila na yung mga taong ginawa nila ang mga mabuting gawain, ngunit ang kanilang mga puso ay merong pangamba, merong takot. Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, "O propeta ng Allah, sino ba yung mga taong natatakot samantalang sila ay gumawa ng kabutihan? Sino ba yung mga taong natatakot para sa kanilang mga sarili samantalang sila ay gumagawa ng kabutihan? Ahumul ladhina yashrabuna al-khamra wa yasriqun?" Sila ba yung mga taong mga Muslim na kung saan sila ay umiinom ng alak? O sila ba yung mga nagnanakaw? O ibig sabihin, sila ba yung mga taong gumagawa ng kasalanan? Anong sagot ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La ya bint as-Siddiq. La ya bint as-Siddiq. Hindi o anak ni Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hindi ganon, kagaya ng iyong nasa isipan. Ngunit sila ay yung mga taong nag-aayuno, nagsasala, nagdarasal, at nagbibigay ng sadaka. Ngunit sila ay natatakot na baka hindi tanggapin sa kanila ang kanilang mga ginawang ibada, ginawang mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum. Sila ay natatakot na baka hindi tanggapin sa kanila ang kanilang mga pagsamba. Ulaika alladhina yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Sila ay yung mga taong nag-uunahan, nagpapaligsahan sa paggawa ng kabutihan. Wahum laha sabiqun, at sila ay nangunguna dito. Sila yung mga taong nagpapaligsahan sa paggawa ng kabutihan, at sila ay mga nangunguna dito. Ibig sabihin na ang mga tao na ito ay yung mga taong lagi natin nakikitang nauuna sa paggawa ng kabutihan. Laging nauuna sa pagdarasal, sa pagbibigay ng sadaka, sa pagiging mabuti sa mga magulang, sa pagtulong sa mga mahihirap, at sa iba't ibang mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun pa man, sila ay natatakot, alla yuqbala minhum. Ganun pa man, sila ay natatakot na baka hindi tanggapin sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga pagsamba. So tingnan natin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan natin kung gaano kalaki yung takot ng mga salafus salih, ng mga nauna sa atin, samantalang sila ay nag-uunahan sa paggawa ng kabutihan, nagpapaligsahan sa paggawa ng kabutihan, ngunit sila ay natatakot na baka hindi tanggapin ng Allah Ta'ala ang kanilang mga gawain. Dahil dito, sila ay laging nagpaparami ng kanilang paggawa ng mga kabutihan. Ngunit tayo ay nakagawa lamang tayo ng kaunting pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay mutmainnun na tayo. Tayo ay, kumbaga, parang nakabigay na tayo ng garanti sa ating mga sarili na tanggap na yung ating mga gawain. Ngunit yung mga nauna sa atin ay hindi ganon. Sila ay mas lalo pang nagsusumikap sa paggawa ng kabutihan. Kaya nga si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ay naiulat na kanyang sinabi, "Kunu liqabuli al-amali ashadda ihtimaman minkum bil amal." Kunu liqabuli al-amali ashadda ihtimaman minkum bil amal. Kinakailangan ninyo, sabi ni Ali bin Abi Talib, na mas bigyan ninyo ng halaga, na pagandahin ninyo ang inyong mga pagsamba sa Allah Ta'ala, na ito ay matatanggap.
mas bigyan ninyo ng malaking halaga na matanggap ang inyong mga gawain, ang inyong mga pagsamba, kaysa sa paggawa ng kaysa sa paggawa ng maraming mga pagsamba. Ibig sabihin, sa sinabi ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, na kahit kaunti lang yung iyong pagsambang ginawa, ang mahalaga, ito ay iyong iningatan. Ito ay iyong pinahalagahan, pinaganda, sinunod mo sa paraan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang pinakamahalaga na ito ay katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaysa naman sa isang amal, sa isang gawain na napakaraming pagsamba, ngunit ito naman ay hindi tatanggapin ng Allah Ta'ala, na kung saan ito ay salungat sa sunnah o sa paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya si Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sa tuwing magtatapos ang buwan ng Ramadan, ay kanyang sinasabi, man hadhal maqbulu minna fanuhanni, wa man hadhal mahrumu minna, wa man hadhal mahrumu minna fanu'azzi, faya ayuhal maqbul, faya ayuhal maqbul, hani'an lak, wa ya ayuhal mardud, jabarallahu musibatak. Kaya si Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sa tuwing magtatapos ang buwan ng Ramadan, ay kanyang sinasabi, sino ba yung tao na kung saan ay naging katanggap-tanggap sa Allah Ta'ala ang kanyang mga gawain at atin siyang welcome. Atin siyang bigyan ng mabuting balita. Fanuhanni. Waman hadhal marhum o waman hadhal mahrum fanu'azzi. At sino man yung tao na hindi nagsikap sa buwan ng Ramadan at nagiging mahrum wal iyadu billah, naging taong inilayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paggawa ng kabutihan, kung saan siya ay na-failed, siya ay nabigo sa kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagdating ng buwan ng Ramadan, fanu'azzi, sabi ni Abdullah bin Mas'ud, tayo ay makiramay sa kanya. Faya ayuhal maqbul, hani'an lak, wa ya ayuhal mardud, jabarallahu musibatak. So ikaw na tao na kung saan tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay nagsikap sa paggawa ng kabutihan sa buwan ng Ramadan, hani'an lak. So isang napakagandang balita para sa iyo. Congratulations para sa iyo. Wa ya ayuhal mardud, jabarallahu musibatak. At ikaw na kung saan binaliwala mo ang pagdating sa iyo ng buwan ng Ramadan, sana ay pagtakpan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong kasawian. Dahil dito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang buwan ng Ramadan, na kung saan ay nabanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, na ang pagdating ng buwan ng Ramadan sa atin, ay isang napakalaking tsansa ng kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito nabanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ragima anfa 'abdin dakhala alayhi Ramadan wa lam yughfar lahu. Kasawian sa isang tao na kung saan dumating sa kanya ang buwan ng Ramadan at lumipas sa kanya ang buwan ng Ramadan, ngunit hindi siya napatawad sa kanyang mga kasalanan. Ibig sabihin, ang tao na ito ay hindi nagsumikap sa paggawa ng kabutihan, hindi nagsumikap sa pagsamba niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito ay lumipas sa kanya ang isang napakalaking tsansa, ngunit ito ay hindi nakabigay sa kanya ng kabutihan. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ano nga ba ang mga tanda na malalaman natin, makikita natin, natanggap ang ating mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala? Alamatu qabulil amal. Ano nga ba yung mga tanda na kung saan ay makikita natin na palatandaan na ang ating mga amal, ang ating mga pagsamba ay tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala? So merong ibang mga bagay na nabanggit ng mga ulama na ito ay karina, ito ay palatandaan, simbolo na ang ating mga amal, insyaallah, ay katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang mas nakakaalam lamang na ang ating mga amal, na ang ating mga gawain ay tanggap,
ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang isa sa mga salihun, mga salafus salih, kanilang sinasabi, wallahi, kung alam ko lang na natanggap ang isa sa aking mga gawain, isa lamang sa aking mga gawain, kung alam ko lang na tinanggap ng Allah Ta'ala ang isa sa aking mga gawain, ay hihilingin ko na sa Allah subhanahu wa ta'ala na kukunin niya na ang aking buhay. Hilingin ko sa Allah Ta'ala na ako ay mamatay na kung alam ko lamang na merong isa sa aking mga gawain ay tinanggap ng Allah Ta'ala. Ibig sabihin na ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam na kung tanggap ba yung ating mga gawain. Ngunit merong mga alamat, merong mga simbolo na kung saan ito ay tumutukoy na yung ating mga gawain ay tanggap insyaallah. Una dito, tahaqquq hadafis siyam. Tahaqquq hadafis siyam. Ito ay kung magiging magkatotoo, magiging maliwanag sa atin, magiging bunga sa ating mga gawain, sa ating pag-aayuno noong nakaraang buwan ng Ramadan, ang hadaf, ang tunay na goal ng pag-aayuno, ang wisdom ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ano yung wisdom na ito? Ano yung hikmah? Na kung saan ay nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sinabi, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. O kayong mga nanampalataya, inobliga sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, katulad ng pag-obliga ng Allah sa mga nauna sa inyo, la'allakum tattaqun, baka sakali na kayo ay magkaroon ng takot sa Allah Ta'ala. Ibig sabihin, ang isa sa mga hikmah, wisdom, dahilan na kung bakit inutos sa atin ng Allah Ta'ala ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay upang tayo ay magkaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ito ay nagiging bunga sa ating mga puso, sa ating mga sarili, sa ating mga gawa, simula noong pagpasok ng buwan ng Ramadan hanggang ngayon sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan, napansin natin na lagi nating sinusubaybayan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Iniingatan natin na tayo ay makagawa ng mga pagkakasala dahil iniisip natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kasama natin, na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay laging nakatingin sa atin. So ito yung pagkatakot sa Allah. Lagi nating iniingatan yung ating mga pagsala, yung ating mga pagdarasal na hindi tayo mahuli, na hindi tayo magkulang dahil iniisip natin na ang Allah Ta'ala ay laging nakamasid sa atin. So ito ay pagkatakot sa Allah Ta'ala. So dahil dito, kapag maramdaman natin ang bagay na ito ay nangangahulugan ng taqwa Allah, ito ay nangangahulugan ng pagkatakot sa Allah, ibig sabihin, ito ay insyaallah isa sa mga maliwanag na alamat, isa sa mga maliwanag na simbolo na ang ating mga gawain ay tinanggap ng Allah Ta'ala dahil na ating naisagawa ang isa sa mga pinakamalaking wisdom na kung bakit inobliga sa atin ng Allah Ta'ala ang pag-aayon sa buwan ng Ramadan, na kung saan upang tayo ay magkaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil noong buwan ng Ramadan, lagi nating naririnig sa ating mga mangangaral na kinakailangan nating iwasan ang pagsalita ng masama, ang pagtingin sa masama, ang pagriba o paglilibak, ang pagsisinungaling, na kung saan ating sinanay ang ating mga sarili. Kapag ang mga bagay na ito ay ating nadala hanggang sa pagtapos ng Ramadan, hanggang sa mga araw na ito, pagtatapos ng buwan ng Ramadan, ay ating naingatan ang ating mga dila na tayo ay makapagsinungaling, na tayo ay makapagsalita ng masama, na tayo ay makatingin o tumingin sa mga masasamang bagay, o ating pag-ingatan ng ating mga oras na ating magawa ang mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ito ay ating nadala sa pagtatapos o hanggang sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan, tunay na merong bunga. Tunay na merong bunga yung ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, na kung saan ito ay taqwallah, na isang malaking simbolo, malaking patunay na tumutukoy na ang ating pag-aayuno ay tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, al-mudawamatu ala al-amal. Ito ay yung pananatili sa paggawa ng kabutihan. Pananatili
sa mga ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, at sambahin mo ang iyong Panginoon hanggat dumating sa iyo ang kamatayan. Maari ang iba sa atin ay before pumasok ang buwan ng Ramadan, sila ay nasa gafla. O sila ay mga tao nasa kapabayaan sa kanilang reliyon. Maari ang iba sa atin ay hindi nagsasala. Maari ang iba sa atin ay masama ang kanyang pag-uugali. Maari ang iba sa atin ay tamad sa paggawa ng kabutihan. Ngunit nang dumating sa kanya ang buwan ng Ramadan, siya ay nakapag-intensyon at kanyang isinagawa sa buwan na ito ang mga pagsamba niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay mas nagiging masipag sa paggawa ng mga kabutihan. Mas nagiging bukas ang kanyang mga kamay sa pagtulong sa mahihirap, sa pagbigay ng sadaka. Dahil sa buwan ng Ramadan, na kung saan ay nabanggit ng ating mga mangangaral, lagi nating naririnig na ang mga kaigihan, ang kabutihan ng mga mabuting gawain sa buwan ng Ramadan. Kapag ang mga mabuting gawain na ito ay kanyang napanatili hanggang sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan, ang pagsasala ng 5 beses sa isang araw, ang pagiging mabuti sa kanyang mga magulang, kapag ito ay kanyang napanatili hanggang sa pagtatapos ng Ramadan, tunay na ito ay isang malaking simbolo, isang malaking alama, patunay na ang ating gawain ay katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna ahabba al-a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Ang pinakamamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga gawain ay ang continuously, ang isang amal na kung saan ay dire-diretso. Ang isang gawain na kung saan ay napanatili niya kahit na ito ay kakaunti. Kahit na ito ay maliit lamang na gawain. Ibig sabihin, ang isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag siya ay merong isang gawain na kahit ito ay napakaliit na gawain sa paningin niya at sa paningin ng mga tao, ngunit ang kanyang paggawa naman dito ay dire-diretso. Kanyang napanatili ang paggawa sa bagay na ito, sa isang amal na ito ay isang alaman ng kabutihan sa kanya. Ito ay isang patunay na tinanggap sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga gawain. Dahil ang paggawa ng kabutihan na kahit kakaunti, kahit na maliit, basta't ito ay patuloy mong ginagawa, ito ay kaibig-ibig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaysa naman ikaw ay gumawa ng napakaraming mga pagsamba. For example, sa isang buwan, lahat ng sala ay sinasagawa mo, tahajjud, tarawih, pagbigay ng sadaka, pagiging mabuti sa iyong mga magulang, pagiging mabuti sa iyong salita. Ngunit sa pagtapos ng buwan na ito, buwan ng Ramadan, for example, ay iniwan mo na lahat ng mga gawain na ito. Hindi ka na nagsala, hindi ka na nagtayo ng tahajjud, hindi ka na nagtayo ng sunnah, iniwan mo na o nagsalita ka na ng masama, iniwan mo na yung pagiging mabuti mo sa iyong mga magulang, iniwan mo na yung pagiging mabuti mo sa iyong mga asawa, so lahat ng ito ay magiging useless, waliyadu billah. Ito ay isang tanda na walang ikhlas, na hindi ka totoo sa iyong mga mabuting gawain noong nakaraang Ramadan. So ito ay tumutukoy na ikaw ay na-failed, ikaw ay bumagsak, hindi ka nagtagumpay sa pagdating sa iyo ng buwan ng Ramadan. Dahil dito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang patuloy sa paggawa ng kabutihan na kahit ito ay kakaunti ay isang napakahalagang bagay. Kaya't ang mga sahaba, radiyallahu anhum, sila ay bawat isa sa kanila ay merong mga khasa na mga amal. Bawat isa sa kanila ay merong mga espesyal na mga gawain na kung saan ay hindi nila iniwan hanggat sila ay dinatnan ng kabutihan, ng kamatayan. Isa na dito,
Si Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma, nang siya ay sumumpa sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, o before nito, siya ay humingi ng ruksa, siya ay humingi ng paalam sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na siya ay mag-ayuno ng araw-araw sa buong buhay niya. Dahil ito ay sa panahon ng kanyang kalakasan. Siya ay syab, siya ay binata sa panahon na yaon, na kung saan naramdaman niya sa kanyang sarili ang kalakasan sa pag-aayuno at saka sa pagtahajjud. So hiningi niya sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na, ya Rasulullah, gusto kong mag-ayuno araw-araw hanggat dumating sa akin ang kamatayan. So hindi siya pinayagan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So dito ay binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga sunna sa pag-ayuno, katulad ng pag-ayuno sa Yawmul Ithnain at sa Yawmul Khamis, sa araw ng Lunes at saka araw ng Thursday. Ngunit hindi sabi niya, gusto ko yung mas marami pa dito o propeta ng Allah. So sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, 3 araw sa bawat buwan. So sabi niya rin, gusto ko yung mas maigi pa dito. So sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, siyamu Dawud, ang pag-aayuno ni Dawud alayhi salam, at wala nang mas higit pa dito, o hindi na pinahihintulutan ang masigit pa dito sa saum ni Dawud alayhi salam. Ano ito? Ang pag-aayuno every other day. Ibig sabihin, mag-ayuno ka sa araw na ito, bukas ay magbuka ka, sa sunod araw ay mag-ayuno ka. Ibig sabihin ay every other day na ikaw ay mag-ayuno. So ito ay sinumpa ni Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhu na ito ay kanyang gagawin. So hanggang siya ay dinatna na ng katandaan, ay hindi niya iniwan yung siyamu Dawud. Hindi niya iniwan yung pag-aayuno ng every other day. At ganoon din si Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, sa isang hadith o sa isang dhikr na tinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang mag-asawa, sa kanilang dalawa, ni Ali at sa ni Fatima radiyallahu anhuma, wa anis sahaba ajma'in, na isang dhikr na tinuro ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, إذا أخذتما مداجعكما أو أتيتما فراشكما فسبها 33 واحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم. Kapag kayo ay matutulog na, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya kay Ali at kay Fatima radhiyallahu anha, kapag kayo ay hihiga na sa inyong higaan, ay sasabihin ninyo ang 33 times na subhanallah, 33 times na alhamdulillah, at 34 times na Allahu Akbar. Ito ay mas higit sa inyo kaysa sa pagkakaroon ng katulong. Ito ay mas higit sa inyo kaysa sa pagkakaroon ng katulong. So dahil dito, nang itinuro ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Ali at sa kay Fatima, sinabi ni Ali radhiyallahu anhu, qala fa wallahi فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تركتهن منذ أن سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليلة واحدة ليلة الصفين فإني ذكرته من آخر الليل فقلتها. So sinabi ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, nang tinuro ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa amin, at ito ay aking narinig sa kanya, hindi ko na ito iniwan sa buong buhay ko, sa tanang buhay ko ay hindi ko ito iniwan. Ang dhikr na ito, ang pagsabi ng 33 times na subhanallah, 33 times na alhamdulillah, 34 times na Allahu Akbar before ikaw ay matulog, hindi ko ito iniwan, sabi ni Ali bin Abi Talib, maliban lamang sa isang gabi, sa Laylatus Siffin, na kung saan ito yung pinakamahirap na gabi sa buhay ni Ali radhiyallahu anhu. Ito yung pinakamahirap na gabi sa buhay ng mga Muslimo, na kung saan nagkaroon ng matinding digmaan sa pagitan ng mga Muslim. Sabi ni Ali, ito ay hindi ko na nabanggit sa gabi na ito, ngunit ito ay naalala ko sa huling parte ng gabi. Ibig sabihin, naalala niya ito sa oras ng tahajjud at kanya itong sinabi, kanya itong binanggit. Ibig sabihin na hindi niya pa rin ito naiwan. Hindi niya pa rin ito naiwan dahil ito ay kanya nasabi sa oras ng tahajjud. Ibig sabihin, ganun kalaki yung pagpapahalaga ng mga sahaba radhiyallahu anhum sa paggawa nila ng kabutihan na itinuro sa kanila
ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit gaano ito kaunti, kahit gaano ito kaliit. Kaya si Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, nang sinabi sa kanya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ni'ma ar-rajulu Abdullah law kana yusalli bil-layl." Isang napakabuting lalaki sana si Abdullah bin Umar kapag siya lamang ay tumatayo ng tahajjud sa gabi. So nang kanya itong narinig sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Salim na laging kasama ni Abdullah bin Umar, "Fakana Abdullah la yanamu min al-layli illa qalila." So simula nang marinig ito ni Abdullah bin Umar mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Salim na kanyang laging kasama, na kanyang khadim, kanyang alipin, na kanyang katulong, sinabi niya, simula noon ang Abdullah bin Umar ay hindi natutulog sa gabi maliban lamang sa kakaunti. Ibig sabihin, mga mananampalataya, mga Muslimun, tingnan natin yung mga sahaba radhiyallahu anhum. Sa mga bagay na ito na narinig nila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga gawain na kung saan hindi nila iniwan hanggat sa dumating sa kanila ang kanilang kamatayan. Kahit gaano ito kaunti, kahit gaano ito kaliit na gawain, ngunit kapag ito ay iyong ginawang patuloy sa iyong buhay, ito ay kaibig-ibig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, sa mga salihun, na mga nauna rin sa atin maliban sa mga sahaba, isang kwento katulad ni Muhammad al-Fatih, rahimahullahu ta'ala. So alam ninyo, kilala ninyo si Muhammad al-Fatih, isa sa mga sultan ng Uthman Empire, isa sa mga magiting na mandirigma ng mga Muslimun, na kung saan siya yung bumukas, siya yung sumakop sa Constantinople, na kung saan ay isa sa mga malaking syudad ng Roman Empire sa panahon na yaon. So ang bumukas nito, ang sumakop nito, ay si Muhammad al-Fatih. Isa sa panahon ng mga yaon. So nang napasok na nila ang lugar na ito, ang Constantinople, ang Constantinople, so nang kanila na itong napasok, so tinanong niya ang kanyang mga sundalo. So libo-libo ng mga sundalo, libo-libo ng mga ulama kasama ni Muhammad al-Fatih, mga qudat, mga judge na mga Muslim. So sila ay kanyang tinanong kung sino sa inyo ang hindi niya na-miss ang salatul jama'a sa Fajr. Ibig sabihin, simula nang siya ay nagkaroon ng pag-iisip. So, sino sa inyo ang hindi niya na-miss o hindi niya nakaligtaan, hindi lumipas sa kanya o hindi niya naiwan ang salatul jama'a, ang grupong pagsala sa salatul Fajr. Dahil siya ang mag-imam sa atin sa araw na ito sa sala, bilang pasasalamat natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa araw na ito, sabi niya, ito yung araw na kung saan pinalakas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga Muslimun. Ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan ng Allah ta'ala ng honor ang mga Muslimun. So lahat ng mga sundalo ni Muhammad al-Fatih, sabi nila, wala kaming matagpuan. Ya ayyuhal amir. Sabi niya, wala kaming nakita na kung saan nandoon sa kanya yung kondisyon na yung sinabi na hindi niya na-miss, hindi niya naiwan ang salatul Fajr sa jama'a simula nang noong siya ay nagkaroon ng pag-iisip. So dito ay nag-imam si Muhammad al-Fatih sa mga tao, sa kanyang mga sundalo, at pagkatapos niyang nagsala, kanyang sinabi, "Laula khawfi an la tuqamus salah fi yawmin a'azzallahu fihi al-islam wa ahlah lama akhbartukum faqad ahbabtu an ubqiya hadha sirran bayni wa bayna khaliqi wa wallahi ma fatatni salatul jama'ati fil fajri منذ أن عقلته فوالله ما فاتتني صلاة الفجر جماعة منذ أن عقلته." Sinabi ni Muhammad al-Fatih, pagkatapos niya nagsala, kanyang sinabi sa kanyang mga tauhan, sa kanyang mga sundalo, kung hindi lang ako natatakot
na hindi maitayo ang sala sa araw na ito na kung saan pinalakas ng Allah Ta'ala ang Islam at ang mga Muslimun, ay hindi ko ito sasabihin sa inyo. Ano ang bagay na ito? Ang bagay na ito, sabi ni Muhammad al-Fatih, tunay sabi niya, wallahi, na hindi ko na-miss, hindi ko nakaligtaan, hindi ko naiwan ang salatul jama'ah sa salatul fajr simula nang ako ay nagkaroon ng pag-iisip. Ibig sabihin, simula nang nagiging wajib sa kanya ang sala kay Muhammad al-Fatih, ay hindi niya naiwan ang pagsambayang ng jama'ah ng salatul fajr. Subhanallah. Sino sa atin ang kaya niyang gawin ang bagay na ito? Siguro ang isa sa atin sa 40 days, sa isaloob ng isang buwan, ay mahirap niyang mapanatili na siya ay makapagsala ng salatul fajr ng jama'ah sa loob ng masjid. So ito si Muhammad al-Fatih na kung saan ay ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na malakas ang Islam dahil sa kanyang panahon. So mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga mananampalatayang mga Muslimun, ito ay isang tanda na tanggap sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain kapag ating napanatili ang ating mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. O meron tayong mga bagay na mga pagsamba na kung saan ito ay kahit sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan, ito pa rin ay ating iniingatan, inaalagaan kahit gaano ito kaliit maliban sa mga obligadong pagsamba. Dahil ang mga obligadong pagsamba ay walang sino man sa atin ang exempted na ito ay kanyang kaligtaan. Pero meron yung mga dagdag, mga voluntaryong mga pagsamba, mga voluntaryong sadaka na pagbigay sa mga taong mahihirap, kawang gawa, ay kapag ito ay ating napanatili, tunay na ito ay tanda na ang ating mga gawain, ang ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga mananampalatayang mga Muslimun, mga kapatid sa Islam, paano nga ba natin mapapanatili ang paggawa ng mga mabuting gawain katulad ng ating paggawa sa buwan ng Ramadan? So meron tayong ibang mga bagay na babanggitin na kung saan dahil dito ay ating mapapanatili ang pagsamba natin o ang paggawa natin ng kabutihan kahit pa sa pagtapos ng buwan ng Ramadan. Una dito ay al-azimatu as-sadiqa. Ang magkaroon tayo ng malakas at mabuting intensyon na tayo ay manatili sa paggawa ng kabutihan, tayo ay manatili sa pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang intensyon na ito ay tinitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lamang sa pamamagitan ng ating dila na sabihin natin, gagawa ko ng kabutihan, ngunit hanggang dito lamang sa dila. Ngunit napakahalaga na paggalawin natin yung ating puso at pagkatapos ito ay magbubunga sa ating mga parte ng katawan na ating magawa ang mga mabuting gawain. Pangalawa, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, upang ating mapanatili ang mga mabuting gawain, al-iqtisadu fil ibadah. Ito ay ang paggawa ng mga kabutihan o mga pagsamba na kung saan hindi magiging mabigat sa ating mga sarili. Katulad ng ating nabanggit kanina, ang pinakamahalaga sa isang Muslim, sa isang mananampalataya, na siya ay gumawa ng mga kabutihan at ng mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ito ay magaan para sa kanya. Maliban sa mga obligadong mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay kukuha siya ng mga voluntaryong pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na kanya itong pangalagaan, na kung saan ito ay hindi magiging mabigat sa kanya. Dahil ito ay magiging dahilan na magiging patuloy ang kanyang pagsagawa sa bagay na ito, sa pagsamba na ito. Dahil kapag ang gagawin mo ay kukunin mo ang lahat ng mga pagsamba sa isang araw, ikaw ay magtahajjud, ikaw ay mag-ayuno, ikaw ay magbasa ng Quran, sa lahat ng oras mo ikaw ay nagbabasa ng Quran, so walang tigil na ginagawa mo ito, so bukas, anong mangyayari sa'yo? Ikaw ay magsasawa, ikaw ay mapapagod. Ikaw ay mapapagod. Ikaw ay magsasawa. Ikaw ay mabibigatan sa
mga inutos sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil ito ay magiging dahilan na iiwan mo yung bagay na ito. Dahil dito, ang advice sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay gagawa tayo ng mga pagsamba na kung saan ito ay magaan para sa atin. At bigyan natin yung ating mga sarili ng pahinga. So, sa'atun sa oras para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at oras naman para sa ating mga sarili at oras naman para sa ating mga pamilya. So, bawat isa sa atin o bawat mga bagay sa ating buhay ay merong karapatan. Merong karapatan sa atin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merong karapatan sa atin ang ating mga asawa. Merong karapatan sa atin ang ating mga anak. So bawat bagay na ito na sila ay merong karapatan sa atin ay ibigay natin sa kanilang mga karapatan, na kung saan ay hindi maapektuhan ang karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin, ang pagsamba sa Kanya at ang pagsunod sa Kanya. So ito yung nararapat sa isang Muslim. Hindi ibig sabihin na sinabi mo, ako ay ginawa ng Allah Ta'ala, ako ay nilikha ng Allah Ta'ala upang sambahin siya. So ang gagawin mo, hindi ka na maghanap buhay. Ang gagawin mo, iiwan mo na yung iyong asawa. Ang gagawin mo ay hindi mo na aalagaan ng iyong mga anak. Hindi mo na ibibigay yung kanilang pangangailangan. So ito ay isang malaking kamalian. Ito ay isang maling pag-intindi sa Islam na itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang isang Muslim, kinakailangan ay pag-ingatan niya ang mga bagay na ito. So bawat isa ay ibibigay niya yung kanyang karapatan, bawat isa ay ibibigay niya yung kanyang tamang oras. At pangatlo, mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay paramihin natin ang pagbabasa natin ng Quran, na kung saan sa buwan ng Ramadan ay karamihan sa atin ay pinanatili natin, inalagaan natin yung pagbabasa ng Quran. So hanggang sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan o sa pagtapos ng buwan ng Ramadan, ay mas maigi sa atin na sa bawat araw ay magkaroon tayo ng partikular na bilang ng surah o hizb o bilang ng safhan ng pages sa Quran na ating babasahin. So gagawa tayo ng schedule sa ating mga sarili na babasahin natin ang pages na ito sa Quran daily. So magkaroon tayo ng daily routine sa pagbabasa natin ng Quran. So kahit gaano ito kaunti, kahit gaano ito kaliit, kahit isang page lang sa isang araw o 2 page lang sa isang araw, ang mahalaga ito ay patuloy mong ginagawa. Ang mahalaga ito ay patuloy mong ginagawa dahil dito ito ay tutulong sa iyo na mapatuloy mo yung paggawa ng kabutihan sa araw-araw kahit pa sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan. Pang-apat, al-bu'du anil ma'asi. Kinakailangan ay layuan natin ang mga pagkakasala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kahit gaano ito kaliit sa paningin natin. Merong mga bagay na kung saan para sa atin ang mga kasalanan na ito ay maliit sa ating paningin. Maliit sa paningin ng Allah para sa iyo. Ngunit ito pala ay maiipon. Ito ay magtatarakom. Ito ay maiipon sa iyo at ikaw ay kanyang masisira hanggat sa ikaw ay makagawa ng malaking pagkakasala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal-iyadhu billah. Kahit nararapat sa isang Muslim na ang magiging manhaj niya, ang magiging gabay niya ay ang hadith na nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungo sa mga maliliit na mga pagkakasala. Nabanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma'na al-hadith, sa kahulugan ng hadith na ito, na ang isang mananampalataya, ang pagtingin niya sa maliliit ng pagkakasala ay katulad ng isang napakalaking bundok. Na kung saan ang napakalaking bundok na ito ay kinakatakutan niyang babagsak sa kanya. So ito yung isang mu'min. Kahit gaano kaliit na kasalanan sa kanyang paningin ay kanyang iniiwasan. Dahil para sa kanya, ito ay isang napakalaking bundok na babagsak sa kanya. Ngunit ang munafik, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang maliit na pagkakasala sa kanya ay para lamang isang langaw na dumapo sa kanyang ilong at sa kanyang binubugaw, kanyang inaalis. So ganito yung maliit na pagkakasala para sa munafik. Pero sa isang mu'min, sa isang tunay na mananampalataya sa Allah Ta'ala, kanya itong iniiwasan. Kanya itong iniingatan na kanya itong magawa dahil para sa kanya ito ay napakalaki
parang isang bundok na babagsak sa kanya, kaya ito ay kanyang nilalayuan. Dahil dito ay mapanatili ng isang mananampalataya ang paggawa ng kabutihan. Dahil ang maasi wal iyadu billah, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang paggawa ng mga pagkakasala ay binubura nito yung tamis ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kung mapapansin mo kapag ikaw ay nakagawa ng mga pagkakasala sa Allah subhanahu wa ta'ala, mapapansin mo yung pagiging tamad mo sa paggawa ng pagsamba. Nagiging tamad ka sa pagsala. Nagiging tamad ka sa pagbasa ng Quran dahil sa iyong mga kasalanan. Hanggat sa maiipon ang mga pagkakasala na ito, na ikaw na ay kanyang pipigilan ng tuluyan sa paggawa ng mga kabutihan at paggawa ng sala wal iyadu billah. Ang pang-apat, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay kailangan nating paramihin ang pag-alaala natin sa kamatayan. Al-iktharu min tadhakkuri al-maut. Dahil ang isang tao, kapag lagi niyang inaalala ang kamatayan sa kanyang sarili, ay kanya napapabuti ang kanyang mga gawain. So kapag naisip mo na ako ay mamatay na ngayon, o ako ay mamatay na mamaya, o hindi na ako aabutan ng gabi, ay aalagaan ko yung aking sambahayan. Aalagaan ko yung mga bagay na ipinag-utos sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iingatan ko na ako ay makagawa ng masama. Dahil nga, naisip ko na ako ay mamamatay na. Kaya nga, si Ibn Umar radiyallahu anhuma, ang pinayo sa kanya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka garib, aw abiru sabilin. Makitungo ka sa mundong ito para kang isang manlalakbay lamang. O parang ikaw ay isang stranger sa mundong ito. Ibig sabihin, ang isang stranger, ang isang manlalakbay, kapag siya ay dumaan sa isang lugar, hindi niya ito iisipin na ito yung kanyang tahanan. So, kapag nakakita ka ng isang manlalakbay na dumaan sa inyong lugar, at nakita mo doon siya ay nag-ipon ng kayamanan, nagtayo ng mansyon, halos lahat na ng kayamanan niya ay doon niya ginugol, siya nagtayo ng malaking bahay. Tapos, sigurado siya na aalis din siya doon, so masasabi natin na ang tao na ito ay kulang yung kanyang pag-iisip. O mahina yung kanyang pag-iisip. Dahil ang tunay na tao na merong magandang pag-iisip, ay iisipin niya yung tunay niya na future sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay niya na future sa kabilang buhay. Kapag naisip natin na tayo ay stranger lamang sa mundo na ito, ay hindi natin uubusin yung buong oras natin sa paghanap ng kayamanan. Hindi natin uubusin yung buong oras natin sa pagiging masaya sa mundong ito. Yung hindi natin ubusin yung buong oras natin na ipunin ang palamuti ng mundong ito. Ngunit, kinakailangan nating gawin yung mga bagay na ipinag-utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang paghahanda sa kabilang buhay na siyang walang hanggan na inihanda sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na siyang tunay na kasiyahan. Isang kasiyahan na walang hanggan at isang kasawian na walang katapusan para sa mga taong tumalikod sa Allah subhanahu wa ta'ala. At panghuli, mga mananampalatayang mga Muslim, upang ating mapanatili ang paggawa ng kabutihan, ay kinakailangan natin ang paramihin ang pagdasal o ang pagdua, panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ating ipanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang gawing matatag ang ating mga puso sa paggawa ng kabutihan. Kanyang gawin ang ating mga puso na matibay sa kanyang reliyon. Kahit naiulat ni Anas bin Malik radiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Sinabi ni Anas bin Malik radiyallahu an na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lagi niyang binabanggit sa kanyang dua, sa kanyang panalangin, na ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O siyang naghahawak ng mga puso, iyong patibayin ang aking puso sa iyong reliyon.
O Allah na siyang may hawak ng mga puso ng mga tao, patibayin mo po ang aking puso sa iyong reliyon. So nung narinig ito ni Anas bin Malik sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqultu ya Rasulullah, amanna bik wa bima ji'ta bihi, fahal takhafu alayna? O Propeta ng Allah, kami ay nanampalataya sa iyo at kami ay nanampalataya sa bagay na ipinarating mo sa amin. Kami ay nagmuslim. Kami ay nanampalataya sa iyo. Ikaw ba ay natatakot para sa amin? Dahil ang mga dua na ito na ipinaparinig ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba, ito ay ramdam ng mga sahaba o alam ng mga sahaba na ipinaparinig ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila bilang pagturo sa kanila. Ito ay ta'lim para sa kanila. Upang kanila ito ay panghawakan. So nang narinig ito ni Anas bin Malik, alam niya na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay itinuturo sa kanya ang dua na ito, ang panalangin na ito. Na ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O Allah na siyang may hawak ng mga puso, gawin mong matibay ang aking puso sa reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa iyong reliyon. So sinabi ni Anas bin Malik, Ya Rasulullah, natatakot ka ba sa amin na kami ay babaliktad, na kami ay maiiwan namin ang Islam? Anong sagot ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Na'am. Na'am. Innal quluba bayna usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kayfa yasha. Tunay na ang mga puso, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay nasa pagitan ng dalawang daliri ng Allah na kanya itong ginagalaw sa nais niya. Kanya itong ginagalaw kung ano man ang kanyang nais. O sa kanyang nais. Kanya itong ginagalaw sa kanyang nais. Ibig sabihin na ang mga puso ng mga tao ay nasa kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gusto niya itong iligaw, ay kanyang ililigaw. Kung gusto niya itong gabayan, ay kanyang gagabayan. Kahit nararapat sa isang Muslim na panatilihin niya ang pagdua, ang panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala ng ya muqallibal qulub, o Allah na siyang may hawak na mga puso, thabbit qalbi ala dinik, iyong gawing matibay ang aking puso sa iyong reliyon. Dahil tunay, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, marami tayong nakita na mga tao na kasama natin noong mga nakaraan na mga panahon na kung saan sila ay matibay sa pagsamba nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay nasa loob ng Islam. Sila ay nangunguna sa paggawa ng kabutihan, sa pag-aaral sa Islam. Ngunit ngayon, subhanallah, nakikita natin sila na sila ay kasama ng mga kufar, na ang kanilang mga gawain ay gawain ng mga kufar, iniwan na nila ng tuluyan ang Islam. Dahil dito, ito ay patunay lamang na tayo sa ating mga sarili ay hindi natin sigurado. Hindi natin sigurado na dumating sa atin ang mga araw na baka sakaling maiwan natin ang Islam, wal-iyadu billah. Kahit nararapat sa atin na ating panatilihin ang panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang patibayin ang ating mga puso, ang ating mga pananampalataya, na tayo ay mananatili sa kanyang reliyon hanggat tayo ay bawian ng buhay. Kahit sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga nanampalataya, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot sa Kanya. At huwag ninyong hayaan na kayo ay datnan ng kamatayan, na kayo ay walang pananampalataya. So hanggang dito na lamang, hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na sana ay datnan pa natin ang susunod na Ramadan, na kung saan ay meron tayong lakas ng pananampalataya at lakas ng pangangatawan na maisagawa natin ang mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.